This morning, I would like us to ask ourselves a question, tanungin natin ang sarili natin. Okay? And this is something na para magising naman tayo. Okay? God is so generous. God is so merciful. And God is so gracious. But why do we still complain? Bakit nagrereklamo pa rin tayo? Okay? So pagtuunan natin ng pansin yan. Our gospel today is a story na pag pinakinggan talaga natin, magigising tayo. It would shake us to wake us up to the truth. Kasi minsan pag hindi tayo magising, we live in a world na puro problema, puro ang inaatupag natin yung negative things. But then the gospel today would make us reevaluate the situation of our lives. Mag-iisip tayo, ano bang reklamo ko? Minsan tinatanong ko nga, pag may sakit tayo, tinatanong natin si Lord, bakit ako nagkasakit? Diba? Tinatanong natin si Lord, why am I sick, Lord? Pero pag wala tayong sakit at malusog tayo, may nagtatanong ba? Wala. May nagtatanong ba, Lord, bakit wala akong sakit? Walang nagtatanong, di ba? Pag wala kang pera, mahina yung provision, hirap na hirap ka sa buhay, nagtatanong ka rin kay Lord, di ba? Lord, bakit ganito? Ba't wala akong pagkain? Nagsiserve naman ako sa iyo, ba't wala akong pera? We ask God. Pero pag marami tayong pera, may nagtatanong ba kay Lord? Lord, bakit marami akong pera? Walang nagtatanong. Okay? God is so good. All the time we say that. God is merciful, maawain ng Diyos. Mapagbigay ang Diyos. He's so generous. He is gracious. But why do we still complain? That is a question. Now, before we go to the gospel, tingnan muna natin yung first reading natin. It's about the prophet Jonah. You know, what happened to Jonah? Inutusan siya ni Lord. Sabi niya, you preach to the Ninevites. Kasi sabi niya, I'm about to judge this nation. Itong mga Ninevites, mga Assyrians, kaaway talaga ng Israel to. Mapintas ang mga taura. That's why Jonah did not want to go and preach there. Why? Because he wants God to judge them. So alam ni Jonah, when he preached there, pag sinabi niya yung salita ng Diyos, those people will repent. Okay? And when they repent, God will have mercy on them. So ayaw niyang maawa ang Diyos sa kanila. Okay? Minsan ganyan ang tanong natin. Maawain ang Diyos. Pero bakit tayo naiinis pag yung awa niya ay napupunta sa iba? Kasi hindi tayo nakikinabang. Galit tayo sa mga korap, di ba? Sino sa inyong galit sa korap na mga officials? Yes. Pero ang problema lang, pag nakikinabang tayo sa corruption nila, wala tayong reklamo. Okay? Okay na lang yung corrupt. Galit tayo sa magnanakaw. Okay? Galit tayo sa magnanakaw. Pero pag nakikinabang tayo sa nakaw nila, walang nang nagagalit sa magnanakaw. Mabait naman yan eh. Kahit magnanakaw yan, mabait naman. Okay? Wala na tayong reklamo. We have a wrong sense of justice. Kaya sabi ni Lord kay Jonah, sabi niya, ba't ka nagagalit, Jonah? Tama ba yan? Galit ka sa akin? Sabi ni Jonah, tama lang. Pinatawad mo yung mga Ninevites. Okay? For him, God is just. God has to show justice and He has to punish these people. But God chose to have mercy. Amen? Kaya may reklamo tayo sa buhay natin. When God is merciful and compassionate and generous, still we complain. Okay?
Ang sagot natin palagi dyan, sana all. Okay? Our second reading, kinikwento ni St. Paul, sabi niya maraming nagpipreach ng gospel. Nagtuturo ng salita ng Diyos, but out of a wrong motive. Gusto lang talaga magpasikat. Gusto lang makipagkompetensya. Because Paul, as he's preaching the gospel, maraming lumalapit kay Paul. Maraming nakikinig kay Paul. And so there were others also who like to preach the gospel. But they were preaching it out of an ambitious heart. And sabi ni St. Paul, meron naman nagpipreach ng gospel, meron naman nagtuturo ng salita ng Diyos out of sincerity dahil mahal niya yung mga taong tinuturuan niya. But Paul said, nevertheless, importante na yung salita ng Diyos maituro. Okay? Wala siyang tinatawag na pagseselos. And sometimes we are like that. When someone is doing good at pinupuri ng ibang tao, nagagalit tayo sa tao na yun. Sasabihin natin, pakitang lang naman, pakunwari lang yan. Okay, we get angry. Sabi ni St. Paul, whether they preach the word, whether they teach the word out of sincerity or out of an ambitious heart, what is important? That the gospel is preached. Okay, yun ang importante. Amen? Then we go to our gospel today. Okay. Ano bang sinasabi sa gospel? Alam niyo na ba yung kwento ng gospel natin? Okay, just to give you a background. Ang kwento dito, there was a landlord who was to harvest his grapes. Iha-harvest niya yung grapes niya. Alam niyo yung trabaho ngayon, mag-uumpisa tayo alas 8 ng umaga. Yan ang legal. 'Di ba? Alas 8. Ano oras matatapos ang trabaho? Alas 5. So, meron tayong tinatawag na 8-hour shift. Okay? 8 hours ang shift natin. Pag pinasobrahan mo yan, overtime na yan. Magbabayad ka ng extra sa laborer mo. But in Jesus' time, sa panahon ni Jesus, yung trabaho nila is 12-hour shift. Working day begins at 6 o'clock in the morning. Alas 6 mag-uumpisa yung trabaho. Matatapos din ng alas 6 ng gabi. So, 12 hours ang shift nila. Ganyan. And yung trabaho na yan, from 6 to 6, ang bayad dyan is 1 denarii. 1 denarius, no? Denarius. Yun ang minimum, yun ang wage nila for the day. And so, the landlord went to the marketplace. Bakit nandun siya sa lugar na yon? Kasi nandun lahat ng walang trabaho, nag-aantay ng trabaho. Okay? So, pumunta siya doon, and he hired some people there. Kaya yung mga maagang napunta doon, silang nabigyan ng trabaho. Okay? Remember, may mga tao na pag walang trabaho, walang sahod. Pag walang sahod, walang bigas. Okay? So, kailangan nila magtrabaho. And so, the landlord went there, alas 6 ng umaga, he hired. Pero bago niya hinire ito, nagkontrata muna sila. Sabi niya, I will give you a denarius, 1 day's wage. Okay? For you to work from 6 to 6. Pumayag ba? Hindi. Oo, pumayag. Pumirma sa kontrata. Good. Okay? Then, at around 9 o'clock in the morning, kulang pa rin yung tahuhan niya. So, he went back to the marketplace again. He hired some more. Okay? And so on. Pag alas 12, bumalik siya, nag-hire ulit. Then, pag 3 o'clock ng hapon, nag-hire ulit siya. Then, 5 o'clock, nag-hired ulit siya. At the end of the day, kailan matatapos yung working day? Alas 6 ng gabi. Okay, tandaan nyo yan. Bakit alas 6? Wala pa silang electricity noon. Madilim na. Okay, so they have to stop working. Pag alas 6, stop ng trabaho. Okay, tingnan nyo. Ilang grupong tao ang hinire niya? Kung nakikinig kayo sa kwento ko. May nagsasabi sa akin. May nagsabi,
Hindi ko alam kung ano yan. Okay? How many people did he hire? The first group, 6 o'clock. Yung iba pumasok alas 9 na. Yung iba pumasok alas 12. Yung iba pumasok alas 3 ng hapon. Yung pinaka-final, alas 5 na pumasok. 1 oras lang yung trabaho nila. Alas 5 na sila pumasok. Okay? Now, at the end of the day, tapos na yung trabaho nila, sabi ng landowner, okay, bayaran mo na yung sweldo nila. Start with those who were last. Unahin yung huling hinire. Okay. Bakit kaya? May reason yan. And so, nung binigyan na yung dumating ng alas 5, yung mga nagtrabaho ng alas 5 na ng hapon, binigyan sila ng 1 denarius. It's a day's wage. Kompleto ang sweldo. Walang bawas. Okay? Di ba sa atin, pag pumasok na late yung worker mo, bawas sweldo. Halimbawa, yung sweldo niya, 500. Pag na-late yan ng 1 hour, 450 na lang. Pag na-late yan ng 3 hours, 350 na lang yung sweldo. So habang tumatagal, habang lumalaki yung late niya, bumabawas ang sweldo. Tama ba yan? Walang sumasagot, baka mali. Okay? Okay, dapat lang. Diba? Okay. Ngayon, dito ang nangyari ganito. Yung pumasok ng alas 5, 1 oras lang yung trabaho nila. Hindi pa mainit. They were working at the cool of the evening. Then when they were given their wage, they were given 1 denarius, full day's wage. Okay? So, ano kayang isipin nyo sa mga tao na yun? What do you think they will feel? Magrereklamo ba sila? Walang bawas ang sweldo nila kahit late na sila. They were given. But hindi magrereklamo yun. Okay? Then and so forth. Yung pumasok ng alas 3, binigyan din. 1 denarius din. Walang nagreklamo. Pero yung hinire ng alas 6, the first batch, ito yung mga magaling. Ito yung mga bright. Ito talaga yung mga marunong magtrabaho. Early birds, tawag sa kanila. Pagdating doon sa pumasok ng alas 6 ng umaga, binigyan sila ng 1 denarius din. Aba, pareho lang kami. Pambihira. Buong araw kami dito, 12 hours kami nagtrabaho. Under the heat of the sun. Kami ang nagtrabaho dito, mainit na mainit. Tapos yung sweldo namin, pareho lang doon sa pumasok ng alas 5 ng hapon. How many of you will say it is unfair? Hindi nyo sasabihin yan? Sige, sasabihin ko sa mga boss nyo. Okay? Yung manager tsaka janitor, parehong sweldo. Unfair ba yan? Okay? College graduate ako, trabaho tayo, college graduate ako, yung isa, grade school graduate, yung sweldo namin pareho lang. Tama ba yan? Or minsan sasabihin ng iba, mas gwapo ako, pangit yan. Pareho lang kaming sweldo. Okay? So take note, sino ang nagreklamo? Isang grupo lang naman nagreklamo. Diba? Yung hinire ng alas 3, hindi nagreklamo. Yung hinire ng alas 12, hindi rin nagreklamo. Okay? Yung hinire ng alas 9, ay walang reklamo. Sino nagreklamo? Yung unang hinire. Sila pa yung nagreklamo. And they said to the landowner, "You are unfair." And sometimes, ito na-challenge yung mga Kristiyano dito. Tama nga naman, unfair, di ba? Eh bakit tinuturo sa Bible? It's so unfair. I remember many years ago, may nag-apply na labandera sa church. So, maglalaba siya. Konti lang naman yung vestment sa church. So, sinasama ko na yan, pati yung laundry ko. Siya na rin ang maglalaba. Sabi niya sa akin, "Father,
Pag naglaba ako, 150 a day. Sa panahon pa yon, at that time, mura lang, 150 a day. Pero kasama na yung breakfast niya tsaka lunch. Ako ang magpapakain ng almusal tsaka ilabas. 150 lang. So sabi ko sa kanya, o sige, maglalaba ka Monday and Friday. Sabi niya, o sige. So sabi ko, gawin kong 200. O ba, tuwang-tuwa siya. 150 lang yung singil niya sa akin. Sabi ko, gawin kong 200. Bawat laba mo. Okay? So, laba siya. Pag Lunes, laba. Friday, balik. Okay. A few weeks later, merong isang babae na lumapit sa church at nagsimba. Meron siyang mga anak. Walang trabaho yung babae. So, iyak ng iyak, di ba? Father, iniwan ako ng asawa ko. Paano ko buhayin yung mga anak ko? Father, tulungan mo naman ako. Kahit ako maglinis ng bahay mo, maglinis ng simbahan, kahit ako maglaba, kahit walang sweldo, Father, pakainin mo lang kami ng mga anak ko. Yun lang, pagkain lang hinihingi. So sobrang awa ko sa babae, sabi ko, sige, pwede ka bang maglaba? Sabi niya, oh Father, pwede. O sige, sabi ko, maglaba ka every Wednesday. Wednesday, maglaba ka. So, tuwang-tuwa siya. Akala niya, papakainin ko lang siya. But every Wednesday, maglaba siya, I gave her 500. 500 ang bigay ko. Tuwing maglalaba siya. Okay. After a few weeks, nalaman ng isang labandera na yung bigay ko sa isa 500, sa kanya 200 lang. Pinuntahan ako ng labandera. Sabi niya, Father, napaka-unfair. Gulat ako. Unfair ako. Kasi 200 lang yung bigay ko sa kanya. Yung isa, 500. Okay, tanong ko sa inyo, unfair ba ako? Unfair ba ako? Kaya umalis yung unang labandera. Umalis na lang siya. Kasi 200 lang daw siya. Okay? You see, ang reklamo natin sa buhay palagi, unfair. Kaya meron na tayong kultura ngayon na tinatawag natin sana all culture. Pag nakita ka sa Facebook, kumakain, sasabihin ng isa, sana all. Pag nakita ka sa Facebook, nagbabakasyon ka sa Boracay, may lalagay doon, sana all. You know? Yung culture na yan. And the reason why we complain, because of two things. Envy and jealousy. Inggit at selos. Yan. Tayong mga Kristiyano, hindi natin iniisip na yung inggit tsaka yung selos ay kasalanan. Para sa atin, normal lang yan kasi sana all nga eh. Diba? My dear brothers and sisters, the first sin that was committed, yung unang kasalanan na ginawa ng tao sa Diyos, ano? What was the first sin? Bigyan ko kayo ng hint. Sabi ni Lord, huwag kainin. Anong ginawa ng tao? Kinain talaga yung bawal. So anong sin yan? Disobedience. The first sin was disobedience. What was the second sin? Okay? What was the second sin? The second sin was Abel was offering to God. Cain was also offering. Yung offering ni Cain, hindi tinatanggap. Nagkaroon siya ng inggit at pagseselos. Father John, ano ba yung inggit at pagseselos? Pareho ba yan? Hindi. Magkaiba yan, pero magkapatid yan. Nagsasama yung dalawa na yan minsan. May inggit tsaka selos. They're different.
Hindi ko na pag-usapan yung diferensya ng inggit at selos. Alam na natin yung nagseselos at naiinggit. Okay? Ingatan natin yan. Because envy and jealousy springs out from the heart that is covetous. Alam nyo ba sa Ten Commandments, isa lang yung utos ng Diyos pagdating sa murder. Isa lang ang utos ng Diyos for murder. Anong utos niya? You shall not murder. Isa lang yung utos sa murder. Alam nyo, sa adultery, isa lang din yung utos sa adultery. You shall not commit adultery. Diba? Hello? Alam nyo ba yung Ten Commandments? Sige, sabihin nyo nga. Okay. Pagdating sa pagnanakaw, isa lang yung utos ng Diyos. Diba? You shall not steal. Pag hindi iyo, wag kunin. Simple lang, diba? For stealing, there's only one commandment. For adultery, there's only one commandment. For killing and murder, there's only one commandment. But when it comes to covetousness, dalawang utos ng Diyos. You shall not covet your neighbor's wife. Selos. You shall not covet your neighbor's goods. So sa covetousness, two commandments were given. Diyan kasi nag-uumpisa ang inggit at selos. Okay? So we be careful with that sin. Now, two things, bakit tayo naiinggit? Minsan may mga taong nangingit-ngit sa inggit, hindi na makatulog. May mga taong gulong ng gulong sa kama sa gabi, hindi makatulog sa selos. Envy and jealousy can destroy your life if you are not careful. Kaya nung nagreklamo yung first batch na yon, alas 6, pareho lang kami ng sweldo. Kasi iniisip nila dahil yung pinakahuling hinire ay nagkaroon ng 1 denarios, iniisip nila mas maraming bibigay sa kanila. But then pagdating sa kanila, ganun din ang sweldo, pareho lang. Sabi nila, unfair, unfair. You are not just. We are now victims of injustice. Okay? Ay, may mga sakit minsan, reklamo tayo kay Lord, di ba? Unfair, unfair. Bakit siya walang sakit? Ako may sakit. Unfair, unfair. Kung tatanungin ka ng Diyos, bakit? Anong kinakain mo? Di ba? Anong kinakain mo? Buti na lang hindi nagtatanong si Lord ng ganyan. Reklamo tayo ng reklamo. Unfair. Yan ang reklamo nung hinire ng alas 6. Unfair. Yung hinire ng alas 9, alas 12, alas 3, alas 5, walang reklamo sila. And the reason why sila ang unang binigyan ng sweldo? Why? What was the reason? So that they will see and appreciate how good and gracious your God is. Hindi ka naman karapat-dapat sa ganyan eh. Binigyan ka pa rin. That's why yung binigyan ng 1 denaryo no alas 5 dumating, he knows what he received. It is something he does not deserve. Yung nakatanggap ng 1 denarius, hinire na sila alas 3 na ng hapon, walang reklamo din because they know they do not deserve it. Pero yung hinire ng alas 6, yun ang nagreklamo talaga. Why? Because they think na yung ibibigay sa kanila is something that they have worked for and that is something they're entitled to. Kagaya ng labandera na kinikwento ko sa inyo. Binigyan ko siya ng 200, not because she deserves 200. 150 lang ang hinihingi niya eh. I gave her 200. The reason I gave her 200 is because it's out of the goodness of my heart. I want to bless her.
No ngayon yung isa, gusto kong i-bless ng 500. Nainggit yung isa. Anong nasa isip niya? Sana all. Okay? Yan ang problema. And a person who is envious and jealous will never be happy in life. Kahit anong gawin mo, kahit ibigay mo na sa kanyang lahat ng gusto niya, if there is envy and jealousy in your heart, you will never be happy. Okay? And this is what the story of our gospel is all about. In the kingdom of God, yun ang unang sinabi ni Lord dito, in the kingdom of heaven. Heaven is a place where everything you see there, even now in your life, because the kingdom of God is within you, realize that you do not deserve anything. Everything is only by the grace and goodness and mercy of God. Yung mga namatay sa pandemic, akala ba ninyo mas magaling tayo kaysa kanila dahil buhay tayo? Hindi. Bakit buhay tayo ngayon? By the grace and mercy of God. Do not think that you are better than them. Mas healthy kasi ako eh. Mas maingat kasi ako eh. Mas spiritual kasi ako eh. No. It's by the grace of God. Kaya yan sinasabi ni Saint Paul. Whether I succeed, whether I fail, I am what I am by the grace of God. So 2 things I would like you to remember today. Number 1, we have to learn to appreciate what we have been given. Number 1, learn to appreciate what you have been given. Kung anong meron ka ngayon, bigyan mo ng value yan. Okay? Learn to appreciate what you have been given. Ano bang meron ka? Bakit ka nagre-reklamo? Ang tinitingnan mo kasi yung wala ka. Pero tingnan mo munang meron ka. Okay? Learn to appreciate and value what you have in your life. Why? Because when you learn to appreciate what you have been given, you will also learn to be thankful. Amen? You will learn to be grateful. And grateful people are always happy people. Not everyone who is happy is grateful. But everyone who is grateful is always happy. Yan ang unang tandaan natin. Be grateful with what you have been given. Anong meron ka? One time may pumunta sa akin, we were in Manila, pumunta sa akin, nagre-reklamo, Father, ang bihira, wala akong parking. Hindi ako makapark. So reklamo siya ng reklamo, sinong in charge dito? Father, bakit hindi ako makapark? Walang parking space dito. Iniisip ko lang ganito eh. Kung naghahanap ka ng parking space, magpasalamat ka. Ibig sabihin may kotse ka. Ako nga wala. Okay? You should be grateful. Kung wala kang parking space, you should be grateful. Kahit papano wala akong parking space, meron akong kotse. Intindihan nyo? Ang layo-layo, Father, ang layo. Nakakapagod maglakad. Magpasalamat ka, may paa ka pa. At pwede ka bang maglakad. Learn to appreciate what you have. Amen? Amen? Imulat yung mga mata nyo. Everyday, bilangin nyo nga anong biyaya ang meron ka. Huwag nyong bilangin yung wala sa'yo. At nakikita mo sa ibang tao, kaya meron kang inggit at pagseselos. Okay? Learn to appreciate what you have been given. Amen? What you have in life.
When you learn to appreciate those things, you will learn to be grateful. And when you are thankful and grateful enough, you will live a happy and contented life. Amen? The second thing, and the most important of all, learn to love. Cultivate love for others. Kasi minsan, ang mahal natin, sarili lang natin. Kaya pag meron wala ka, gagalit ka. You feel so entitled. Dapat meron akong ganyan. Pag nakita mo yung kapitbahay mo, bumili ng bago, lungkot ka na sa binili mong kotse last year, sasabihin mo, bebenta ko na to, ibebenta ko na to, kailangan meron din ako niyan. Okay? Learn to love your neighbor. Bakit? To love means to will the good of another person. Amen? Kung mahal kita, ang iniisip ko at ang kalooban ko, ari nawa, gumanda ang buhay mo. At lahat ng biyaya ng Diyos mapapasa inyo. To love means to will the good of another person. Bakit importante nagmamahal tayo? Alam mo, kung yung hinire ng alas 6 ng umaga, if they only love their neighbor, yung pumasok ng alas 5 at binigyan din ng 1 denarius, alam mo, matutuwa ka, ay salamat Lord, nabigyan din sila. Okay? You will be happy. Kakalimutan mo na yung sarili mo. Wala na yung lampas ka na dun sa unfair. Lalampas ka na dyan. When you desire the good of your neighbor, when you desire the good of your brother, hindi ka maiinggit sa kanila. Akalain mo, 1 hour lang yung trabaho nila. Bakit 1 hour lang walang nag-hire sa kanila? Walang kumukuha sa kanila. Bakit? Eh siguro hindi marunong, hindi matalino. There are people in this world who don't have your talents. But nevertheless, God will still bless them. Are you not happy for them? Amen? Hindi ka ba natutuwa sa kanila? Para sa kanila? Why? Because you do not love them. Amen? Yun ang dalawa. Cultivate gratitude in your heart and cultivate love for your brother and sister so that when God begins to bless them, hindi ka magselos, hindi ka mainggit sa kanila. Magiging happy ka para sa kanila. Okay? Amen?